Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Module 14, Pagsulong sa Katotohanan para sa Maunlad na Lipunan, Kalimang Linggo, Pangalawang Araw. Pinakamahalaga, kakayahan o MELT. Natutukoy ang mga halimbawa ng lipunang sibil at ang kani-kaniyang papel na ginagampanan ng mga ito upang makamit ang kabutihang panlahat. Matapos aralin ang module na ito, ikaw ay naasahang nakagagawa ng pananaliksik upang matukoy kung mayroong pagkilos sa lipunan. Natutukoy ang mga katotohanan gamit ang media. Naibibigay ang tamang impormasyon na hinihingi ng lipunang sibil. Magandang araw! Ito ang edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang. Narito tayo upang talakalin ang aralin. Subalit bago ang lahat, subukin natin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng paunang pagsubok. Ibigay ang pagkakaiba ng dalawang uri ng media gamit ang graphicong organizer sa ibaba. Piliin ang angkop na salita sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Social media, mass media. Ibigay lamang katangian ng social media, gayon din naman ng mass media. Ang unang katangian ay tama, di formal na wika. Ano naman ang sa mass media? Magaling, formal na wika. Sumunod, dalawang way na pag-uusap. Ang ikalawang katangian ng mass media ay profesional na nilalaman. Ang ikatlong katangian ay hindi nakaayos na komunikasyon. Sa mass media naman ay tama, isang pag-uusap o one way. Ang apat na katangian ng social media ay magaling, aktibong panglahok. Ang ikaapat na katangian ng mass media ay tama, nakokontrol na komunikasyon. At ang panghuling katangian ng social media ay bukas sa sistema. At sa mass media naman ay sarado na sistema. Kamusta? Tama ba lahat ang iyong sagot? Mahusay! Naalala mo pa ba ang mga huling paksang tinalakay? Halika't tayo'y magbalik-aral. Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap sa ibaba. Isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng tamang pahayag. Kung mali ang pahayag, ay tukuyin ang salitang mali sa pangungusap at gawing tama ito. Una, ang katarungan ay mabuting halimbawa sa lipunan. Ang sagot ay tama. Ikalawa, kaakibat ng dignidad ng tao ang pagiging isang tao na dapat igalang. Ang sagot ay tama. Ikatlo, mayroong iisang hangarin sa pag-unlad ang iisang lipunan. Ang iyong sagot ay mahusay. Tama ang sagot. Ikaapat, nagkakaroon ng pansariling adhikain upang magkaroon ng pag-unlad sa lipunan. Ang sagot naman ay pangkahalatan o iisang hangarin o adhikain. Ikalima, may mabilis na pag-unlad sa lipunan kung ang mga mamamayan ay may pansariling interes sa lipunan. Ang sagot naman ay tama. Iyong mga sagot, lahat ba ay tama? Mahusay! Inaasahan ko sa mga susunod na pagsusulit ay makakuha ka na ng perfect score. Magaling! Binabati kita! Ano nga ba ang media? Ang media ay salitang Latin
na ang ibig sabihin ay medium o media kung marami. Ginagamit ito kung mayroong gustong ipahatid na mensahe. Gayon din naman, sangay ng komunikasyon na ginagamit upang maipahayag ang kolektibong datos o impormasyon. Halimbawa nito ang telebisyon, radyo, dyaryo, at iba pa. Ano ba ang sinusulong at mabuting dulot ng media? Isa-isahin natin. Una, isinusulong ang ikabubuti ng bawat miyembro nito. Isa sa mga mabuting dulot ng mass media at ang iba't ibang social media platforms gaya ng Facebook, Instagram, Twitter, at Messenger ay paghahatid ng mga mahalagang impormasyon sa lahat ng pagkakataon. Ang ikalawa naman ay nagiging dahilan din ito upang magkaunawaan at mas mapalapit ang mga tao. Tungkulin din ng media ang pagsasabi ng buong katotohanan sa lahat ng pagkakataon at pagtatama o pagtutuwid kung may mga maling impormasyon na naipahatid. Kasalukuyang nagaganap sa media. Nakakalungkot isipin na ang media na dapat pinaglalagakan lamang ng katotohanan at tamang impormasyon ngayon ay inaabuso, dinadagdagan o binabawasan ang mga impormasyon o katotohanan na nagbubunsod ng pagkalito at kaguluhan sa isip ng mga tumatanggap nito. Sa panahon ngayon na nakararanas ng pandemya at may limitadong paggalaw lamang ang mga tao, ang media ang siyang nagiging daan upang maibahagi ang tamang impormasyon na kinakailangan ng tao sa lipunan. Ang paghahati ng tamang impormasyon ay nagdudulot ng kasiguraduhan at pagkakaisa ng tao. Sabi nga ni Papa Juan Pablo II, hindi ikabubuti ni numan ang kasinungalingan, bunga ng pagbabawas o pagdaragdag sa katotohanan. Isang napakalaking hamon sa media o sa mga taong gumagamit sa media na magkaroon ng pagpapahalaga sa katotohanan at maging tapat sa kanyang sarili, gayon din naman sa lipunan. Ayon naman sa moto ng isang balita, dapat isaisip natin palagi ang paulit-ulit na sinasabi ng isang TV network sa kanilang programa sa balita. Gaya ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Ito ang tunay na responsableng tagapaghatid ng mga balita. Ang media sa mga maaasahan ng lipunan pagdating sa pagkalap at pagbabahagi ng impormasyon. Ngayon naman, magbibigay ng mga tungkulin na ginagampanan ng iba't ibang uri ng media ayon sa mga sumusunod na sitwasyon. Gamit ng media sa panahon na wala pang pandemic. Ibigay sa loob ng table na ito ang mga gamit ng mga sumusunod na media. Halimbawa na lang ng ABS-CBN at GMA Network, Facebook, Messenger, Super Radio, at YouTube. Sumunod naman, ano ang gamit ng media sa panahon na mayroong pandemic? Under ng ABS-CBN at GMA Network, Facebook, Messenger, Super Radio, at YouTube. Dito ninyo ilalagay ang lahat ng mga gamit ng mga media na ito sa panahon ng pandemic. Pagkatapos mong sagutan ang gawain sa itaas, nagbago ba ang iyong pananaw
sa tamang gamit o tungkulin ng iba't ibang uri ng media sa ating lipunan? Paano mo ito nasabi? Paliwanag ang iyong sagot. Palaging tatandaan na ang gamit ng media ay ang palagiang isulong ang katotohanan para sa ikabubuti at ikauunlad ng lahat. Ngayon, naiintindihan mo na kaakibat ng kaunlaran ang katotohanan. Ipapakita sa iyong slogan kung ano-ano ang iyong mga maiaambag bilang mag-aaral sa pagpapadaloy ng katotohanan para sa patuloy na pag-unlad ng lipunan. Sa gagawin mong slogan, ipapakita mo ang mga maaari mong maiambag para sa pagpapatuloy na pagdaloy ng katotohanan sa lipunan. Gumawa naman ng sariling checklist na nagpapakita ng mahalaga ang katotohanan at pagbibigay ng tamang impormasyon. Ilalagay dito ang 10 sa iyong checklist. Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa pagkilos sa pagpapahayag ng katotohanan at pagbabahagi ng tamang impormasyon na maaari mong maibahagi sa lipunan bilang mag-aaral. Ipapakita mo sa iyong sanaysay kung paano mo gagamitin o ginagamit ang tamang impormasyon sa pagpapalaganap ng katotohanan. Magtala ng mga proyekto na maaari mong gawin gamit ang iba't ibang uri ng media upang mahikayat ang mga mamamayan na magkaisa sa pagtataguyod ng kaunlaran. Ito ay upang mapunan ang mga pagkukulang ng ating pamahalaan para sa kabutihang panlahat. Dito sa loob ng talaan na ito, ilalagay mo ang lahat ng mga patungkol sa media. Suriing mabuti ha! Gumawa naman ng isang refleksyon tungkol sa iyong natutunan sa module na ito na maaaring maging batayan sa pagsasabuhay nito. Hanapos na pagsusulit. Basahin at unawain mabuti ang pagsubok sa ibaba. Isulat ang tama kung wasto ang kaalaman at mali kung hindi. Una, ginagamit dapat ang Facebook sa pagpapakalat ng tamang impormasyon lamang. Ang sagot ay tama. Ikalawa, may kaakibat na responsibilidad ng paggamit ng social media. Ang iyong sagot ay tama, magaling. Ikatlo, pangunahing layunin ng media ay magbigay alam sa katotohanan sa bawat kasapi ng lipunan. Ang iyong sagot ay tama. Ikaapat, nakakalungkot na may mga pagkakataon na ang media ay naaabuso. Ang tamang sagot ay mali. Media ang isa sa katuwang ng lipunan sa paghahatid ng katotohanan. Ang sagot ay tama. Muli natin pagkikita. Paalam!